At ngayon naman, hihingi tayo ng detalye mula sa BIR dahil Thursday ngayon, Commissioner June. Hingi muna kami ng latest tungkol dito sa operation ninyo laban sa mga vape. No? Iniutos nyo po ang weekly surveillance at raid ng mga retailer ng illegal na vape. Sa ngayon, ilan na ang nahuling nagbebenta ng mga illegal na vape? Yung ginawa natin na operation last week, dyan tayo nagsimula at doon sa last week na nagawa natin, nakabisita tayo ng 408 na mga shops na nagbebenta ng mga illegal na vape products at nakakumpiska tayo dito ng 265,000 na mga vape products na walang mga stamps. At ang liability na na-compute natin dito ay nasa mga 143 million pesos ang buwis at yung mga penalties na dapat bayaran base sa mga nakumpiska natin dito. Meron po ba kayong datos kung ilan na ang kabuuang nakumpiska ng mga illegal na vape sa bansa? Madami-dami na rin doon sa mga ibang, dahil gaya nga na nasabi ko dati na sinimulan natin ito sa mga warehouse at yung mga malalaking mga importers ang mga hinuli natin. At iniisa-isa natin yan, pati na rin yung mga nagbebenta online at yung mga patagong nagbebenta at ngayon yung mga vape shops naman dahil gusto natin na lahat ng mga involved dito na nagbebenta ng mga vape products na illegal ay huhulihin natin dahil gusto natin na mawala sa merkado ang lahat ng mga vape products na hindi rehistrado at hindi bayad ng excise tax. Ngayon, yung sinasabi nga natin nung etong last week pa lang ay nasa 265,000 yung nakuha natin, na-confiscate natin. At lahat yan accounted for at walang nawawala dyan. Lahat yan nasa warehouse natin at sisirain natin lahat ng mga nakumpiska natin na ito. Okay. Sa ibang usapin po, may ni-raid din ang BIR na malaking factory at warehouse ng sigarilyo naman, no? Diyan po sa Cebu. Ano po ang nangyari sa raid na ito at gaano po karami ang mga nakumpiska? Itong nakita natin, yung isang pagawaan o factory ng sigarilyo na hindi rehistrado at yung warehouse nito, kinumpiska natin ang nakakita tayo dito ng mga fake stamps. At yung mga fake stamps natin na nakita dyan ay nasa mahigit 32,000 na fake stamps. At yung mga pakete ng sigarilyo na nakuha natin dyan ay nasa mahigit 44,000 na pakete ng sigarilyo. At bukod pa dyan, yung makina na nakuha natin ay nasa 13, kaya malaki-laking pagawaan ito dahil 13 yung mga makinang na confiscate din natin dyan. Alright, so ito po ay nag-ooperate in broad daylight. I mean, parang mga pogo Yes. na nandyan lang pala all this time. Bakit ngayon lang po natin ito nakita? Well, mahirap kasi dahil minsan nakatago ito at hindi mo alam na yun ang ginagawa sa loob ng mga, minsan mukhang bahay, minsan nakatago talaga at hindi mo masabi, kaya minsan importante sa amin ang ginagawa namin mga surveillance at yung mga information na nakakuha natin para matukoy natin kasi hindi rin naman tayo pwedeng basta-basta pumasok sa mga bahay or di ba, kung wala naman talaga tayong pruweba na may ginagawang illegal doon sa loob. So medyo mahirap yung ginagawa natin na masigurado na talagang may illegal na ginagawa sa loob nito. At saka when you do the raids, of course, kailangan may mga kasama kayong mga pulis at Yes. Opo. So may kasama talaga dahil kailangan namin ng katulong din dyan para pag pinasok natin. It can be life-threatening sometimes. Do you feel that way? Well, definitely, kasi marami rin tayong balita na kung sino-sino yung mga involved dito sa mga pagawaan na ito. Kaya malaking tulong sa amin na tumutulong din sa amin ang mga kapulisan at ang NBI. Ano po yung mga nakita ninyong mga sigarilyo dito sa warehouse sa Cebu? Mga imported na mga brands that we know? Hindi masyadong, mga Chinese brands na nakikita okay. rin natin sa mga probinsya na bebenta yan. So, hindi siya yung mga mga sikat dito Yes. na nakikita natin. Pero sa mga nasa probinsya, malakas ata itong mga brands na ito. Okay. So nasa magkano po ang tax liability nitong nakita natin sa Cebu at ano po ang mga paglabag sa batas at ano ang posibleng parusa po para dito? Yung initial na report sa atin ay ang computation ay nasa 107 million. Yung base dun sa nakumpiska natin dito sa raid na to, yung mga existing na produkto nandun doon. At maraming violation sila, no? Yung operation ng unregistered na mga warehouse, unregistered na
pagawaan ng sigarilyo, bukod pa dun sa tax evasion at yung possession ng mga excisable articles. So ito, bukod dun sa mga taxes na kailangan nilang bayaran, ay again, sasampahan natin ng kaso ang nahuli na ito at may parusang pagkakakulong yan kapag napatunayan na guilty sila. Sir, bukod po sa mga sigarilyo at mga vape, pero pa kayong ibang nakikita mga produkto na maaaring hindi nagbabayad din katulad nito that you may also turn your focus on aside from the vape and cigarette products. And my follow-up question is, bakit tayo nakafocus sa vape and cigarette products? Una, nakafocus tayo sa vape at saka sa sigarilyo dahil ito yung pinakamalaking tax leakage natin pagdating sa excise tax. Kung titingnan natin yung profile ng collection natin sa buong collection, yung tax types na tinatawag natin, excise tax ang pinakamababa natin na collection. At ang pinakapangunahing industriya na mababa ang collection ay itong sin taxes, itong sa sigarilyo. At bago natin ginawa itong intensive operation laban dito sa mga illicit vape products, ay wala tayong nakokolekta dyan. Ngayon, paunti-unti dahil sa ginagawa nating agresibong aktibidad dito sa laban sa mga illicit vape products, ay unti-unti tayong nakakakita ng pag-comply ng mga iba't ibang brands. So, dyan tayo nakatutok. Pero tinitingnan din natin ang ibang excisable mga articles katulad ng sugar-sweetened beverage kasi medyo bago din yan. At yung mga sa perfumes, kinakailangan din yan. Okay. At saka yung mga alak. Okay, perfumes, mga imported po ba to or? Pareho, meron din yung local perfume manufacturing. Meron tayong nahuli niyan nung kamakailan at naturuan din sila at ultimately nagko-comply na rin yung pabrika na yan. Maraming salamat, Commissioner June, sa mga ibinahagi niyo sa aming updates mula po sa inyo dyan sa BIR. Maraming salamat.